Nakapasok ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero maliit lamang ang tsansa na ito'y maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Diyan man sinabi ni Daniel Villamil ng Pag-asa na hindi nila inaalis ang posibilidad na ma-develop pa rin ito bilang bagyo sa mga susunod na araw. Tatawagin sa pangalang Auring, kapangalan pa ng nanay ko, ano ha? Tatawagin sa pangalang Auring, unang bagyo naman ngayon 2025. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 735 kilometers silangan ng General Santos City. Ayon kay Villamil, ang LPA at ang Intertropical Convergence Zone ang siyang magpapaulan sa Palawan at Mindanao, partikular na sa southern portion ng rehiyon, Davao Region, Soxargen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sinabi ni Villamil na pagsapit naman ng Biyernes, mas maraming lugar pa ang maapektuhan ng LPA at ng ITCC. Samantala, thunderstorms ang dahilan ng malakas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya na nagdulot naman ng pagbaha. Dahil sa lakas ng ulan, dumanas ng flash floods ang kahabaan ng Elliptical Road sa Quezon City. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay natin. Para sa ating weather update, yung low pressure area na binabantayan po natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 695 kilometers east ng Davao City. So nakikita naman po natin, mababa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero hindi pa rin naman po natin inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo within the next days. Pero regardless po kung maging bagyo po ito or magstay po as bilang low pressure area, asahan po natin magdadala po ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa Mindanao, Visayas at possible dito rin po sa may Bicol region. Samantala ito pong low pressure area, ito po ay nakapaloob dito sa may Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa may Palawan at Mindanao. Ito pong trap ng low pressure area, inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Caraga at Davao region. The rest of Mindanao at Palawan, naasahan din po natin yung maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone. For Metro Manila and the rest of our country, asahan po natin maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mga chance po na mapanandali ang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, inaasahan po natin dito sa Metro Manila ay 41 to 44 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po natin maitala ay 45 degrees Celsius. Dito po ito sa may Sangli Point, Cavite City, Cavite. Mainit pa rin? Yes po. Ito po kasing low pressure area nasa may Mindanao area po. So dito po sa atin sa may Luzon, din na rin sa Visayas, easterlies po ang umiira. Hanggang weekend to, Ma'am Chanel? Ay, so yes po, nakikita po natin, yes po. Oh. Pero maliit pa yung chance na maging Auring to pagka nagkataon. Oh yes po, opo. Malabo pa, oo. Pero at least, di ba, hindi pinoproblema ng Mindanao ang mainit na panahon. Yun nga lang, iningat sila sa baha dahil pagka ganitong sustained yung pag-ulan. Sa mga pagguho po ng lupa. Oo, hindi, tsaka tuloy-tuloy yung ulan. Last week pa ito eh. Opo, yun nga po. Oo, landslide naman ang kasunod. Anyway, Ma'am Chanel, thank you ha. Magandang umaga. Thank you po. Magandang umaga din po.